Siyempre mahirap, lalo na kami, mga negosyante kami. Paano yung kalakal namin? Paano makarating ng maayos dun sa pupuntahan namin? It took us a lot of time, di ba? Hassle nga. Isa si Elizabeth Galang sa libo-libong motorista na naapektuhan ang negosyo mula nang masira ang Marilao Bridge sa NLEX noong nakaraang Miyerkules, June 18. Anya, wala sanang magiging aksidente kung may nagbabantay lang sana pagpasok pa lang ng expressway. Iginiit ni Elizabeth, hindi ito ang unang beses na ang ganitong aksidente sa NLEX ngayong taon. Yun ang pinagtataka namin. It happened already. Bakit naulit pa? Wala bang barikada? Wala bang nagche-check before entering yung mga lalaking truck na yan? Wala ba? It's a must. Dapat maglagay ng ng gwardiya bago sila makapasok. May checkpoint. Bilang tugon naman ng NLEX management sa problema sa nasirang tulay. Ngayong araw, June 23, naglabas ng pahayag ang management na nakumpleto na ang pangunahing structural repair sa Marilao Bridge. Lahat din ng 4 na lane sa NLEX sa Marilao ay madadaanan na rin ng mga motorista. Dagdag pa ng NLEX management, pinabilis nila ang pagsasaayos ng tulay ng Marilao na nagtamo ng pinsala dahil sa isang truck na lumabag sa regulasyon na ipinatutupad ng NLEX na 4.27 meters height. Tiniyak naman ng pamunuan ng NLEX na ipagpapatuloy nito ang pagsasaayos sa naturang expressway upang masiguro ang kaligtasan ng mga customer nito. Dahil natapos na nga yung pagkukumpuni dito sa nasirang tulay ng Marilao Bridge sa NLEX, bukas ay inaasahan naman na bubuksan na rin itong 2 lanes para sa mga motorista na daraan dito sa tulay. Sana buksan na bukas para magamit natin na maayos. Siyempre, yun lang naman yung minsang transportation natin, yung kalsadang gagamitin, napaka-importante para sa trabaho, eskwela. Paano pa yung mga produkto? Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.